Hello po, ayan po, magandang hapon. Nandito po kami ngayon sa Biga 12 upang mangaral po ng salita ng Diyos. Ayan, ito po yung palengke sa Biga. At ngayon po ay gagamit po tayo ng mikropono para po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Wala po kaming data ngayon, ka-expire lang po yung ng data sa dito, kaya hindi po tayo makakapag-live. Pero salamat po sa Panginoon, mahal po ng Diyos sa mga taong ito. And we declare that Jesus is King over this place. We declare that Jesus loves this place, pati po ang mga tao na naririto, at ibabahagi po natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Jesus. So pray with us at ang Diyos po ang gagawa po sa buhay po ng mga taong ito. Ayan. Yeah, away kayo, away. Hello po, yan. Magandang hapon po sa bawat isa. Kami po ay naririto hindi upang humingi po ng abuloy sa aming po pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po kami naririto upang tumawag po ng pansin para po sa aming po mga sarili. Kami po ay naririto upang sabihin po sa inyo na mahal po kayo ng Panginoon. At hindi po nawawaglit sa inyong kaisipan, sa kanyang isip, ang buhay po ng bawat isa. Dapat po kami didireksyon na at uuwi po sa amin pong mga tahanan. Subalit, at sabi po ng Panginoon, tumigil po muna kami upang ipangaral po ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa inyo po pakikinig na salita ng Diyos, wala pong mawawala sa inyo. Bagkus po kayo po ay mapapagpala. Samantalahin po natin ang pakikinig po sa salita ng Diyos sapagkat hindi po sa lahat ng pagkakataon ay malaya tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po sa lahat ng pagkakataon lagi po tayo makakapanood ng mga nangangaral sa YouTube, na nangangaral sa Facebook. Dahil darating po ang panahon, ipagbabawal po ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang mga bagay na ito po ay matitigil. Nais ko pong sabihin sa bawat isa na ang pag-ibig po ng Panginoon ay lubhabong napakalaki sa bawat isa, na nagawa po niyang ibigay ang buhay po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang katibayan po ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay hindi po ang ating buhay, hindi po ang ating hininga, hindi po ang pagkakaroon natin ng mga hanap buhay, ng trabaho, ng tahanan, ng pamilya. Bagamat lahat po iyan ay mahalaga at bigay ng Diyos. Ang pinakamalaki pong katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay 2,000 taon na po at nakalilipas ay may namatay sa krus ng Kalbaryo. At wala pong iba kundi po ang Panginoong Jesus, ang buktong na anak ng Diyos. Tama po mga kapatid, ang pinakamalaking katibayan na minamahal po tayo ng Diyos ay ibinigay po niya ang buhay ng kanya po nag-iisang anak, ang Panginoong Jesus, upang sa kanya po kamatayan, tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po lahat ng ito, hindi dahil sa kami ay nagplano na pumunta dito, hindi po sa dahil nais po namin ang pansin, hindi dahil nais po namin ipanawagan sa inyong mga puso. Kapag napahigan po natin ang salita ng Diyos, huwag po natin tigasan ang ating mga puso. Bagkus tanggapin po natin ang walang baliw na pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa. Sabi po sa 1:3:16, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang buhay ng kanyang buktong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nais po ng Panginoon, lahat po tayo ay maligtas. Ang nais po ng Panginoon, lahat po tayo makapagbalik loob sa Kanya. Ang nais po ng Panginoon, lahat po tayo ay makasama niya sa paraiso, sa langit, upang makapiling po niya ng pangwalang hanggan sa Kanya pong presensya. Mga kapatid, may kapahamakan po nakaking. Dahil po lahat po tayo ay nagkasala. Tayo pong lahat
ay haharap sa kamatayan. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ulitin ko po, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, ang lahat po ng tao ay nagkasala. Ang lahat po ng tao ay lumayo sa Panginoon. Makapag-isip lamang po tayo ng masama sa ating kapwa, magkaroon po tayo sa mga nalog sa ating kapwa, sa paningin po ng Diyos tayo po'y pumapatay. Kapag po tayo ay tumingin ng bahalay sa isang babae, tayo po ay naiiyak na rin sa babae niyon. Kapag po tayo ay nag-impon, nagselos, kapag po tayo na nag-ilig, nagkaroon po tayo ng sampo, nagsinungaling, nagnakaw, lahat po iyon ay mga pag-asala. At may kabayaran po ang bawat kasalanan ng tao at dahil po sa pagkakasala natin, tayo po ay haharap sa kamatayan. Kaya po nagkaroon ng kamatayan ay hindi po dahil sa ito po ay natural na proseso po sa buhay ng tao. Hindi po kasama ang kamatayan sa orihinal na plano ng Diyos sa ating mga buhay. Subalit dahil tayo po ay nagkasala, dahil tayo po ay lumayo sa Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay nagkasala at hindi po nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo po ay mamamatay. At dalawa po ang kamatayan. Una po ay pisikal, tayo po ay magkakasakit, tatanda, tayo po ay mamamatay at ibabaw sa lupa, at pangalawa po ay spiritual na kamatayan. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos upang doon ay hatulan, at kapag po ang pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tayo po ay inatabon sa dagat-dagatang apoy na kung tawagin po ay impyerno. Mga kapatid, totoo po ang langit at totoo po ang impyerno. Marami po nagpapatunay sa madaming ospital sa buong mundo na matapos po mamatay ng kanilang mga pasyente at bago madala po sa morgue, ang mga pasyente pong ito, ang ilan po sa kanila ay bumangon, takot at humingi po ng malamig na tubig na maiinom. At sa kanila po pag-inom ng malamig na tubig, pag po sila naibasbasa na, sasabihin po nila, ayoko na pong bumalik sa impyerno. Madami pong ganong kwento sa mga ospital sa buong mundo, at totoo man po ang kwento na yun o hindi, nais ko pong sabihin sa inyo ng buong katiyakan, totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Totoo po na may langit at totoo po na may impyerno. At nais ko po sabihin sa bawat isa, hindi lahat ng tao ay makakapunta sa langit. Hindi po dahil sa ginusto natin ay pwede na po tayong pumunta sa kalangitan. Totoo po, mahal po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Subalit hindi po pwede pumunta sa kaharian ng Diyos ang mga makasalanan na katulad po natin. Hindi po pwede pumunta sa kaharian ng Diyos, sabi ko sa salita ng Diyos, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang mga duwag, ang mga sinungaling, ang mga asal hayop, ang mga magnanakaw, ang mga mapanirang puri, ang mga may inggit sa kanilang puso, ang may panaglili, ang may sama ng loob, ang mga suwain sa magulang, ang mga nakikisipin sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga sumasambang sa Diyos-Diyosan, at sa marami pa pong iba. Lahat po ito ay tinukay po na salita ng Diyos. At kahit po ang paglalasing, sabi doon, hindi po nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganoon po, ano po ang paraan upang tayo maligtas? Dahil lahat naman po tayo makasalanan. Wala pong patuloy. Wala kahit isa. Ang tanging paraan lamang po upang tayo po ay maligtas, tayo po ay magpakumbaba na lumapit sa Panginoong Jesus. Aminin po natin sa Kanya na tayo makasalanan. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, talikuran po natin ang ating mga kasalanan, at ilagay po natin ang ating buong puso sa Panginoong Jesus. Ibigin po natin siya ng buong lakas, buong pananampalataya, buong puso, buong isip, at pananampalataya po tayo sa Panginoong Jesus na siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tayo po ay maligtas. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga simbahan. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga relihiyon. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Ang ating mga mabubuting gawa ay hindi pwede pong itakip sa ating mga kasalanan. Ang tangi lamang po na makapaghuhugas
ng ating mga kasalanan ay wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Yesus at ang kanya pong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Simple lamang po, tayo po lumapit sa kanya, magpakumbaba, tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala, aminin po natin na tayo makasalanan at hindi po natin kaya ligtas ang ating sarili, at sabihin po natin sa Panginoon, isinusuko ko na ang aking pong buhay. Turuan po ninyo kung Panginoong Yesus na manampalataya at tumibig sa inyo. Sa kapatid, dalawa lamang po ang pinakamalagang utos sa Biblia. Una, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Pangalawa po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapag po nagawa natin ang dalawang bagay na ito at nanampalataya po tayo sa Panginoong Yesus at meron po tayong banal na pagkatakot at umiiwas po tayo sa pagkakasala, mga kapatid, binabati ko po kayo po ay maluwalhating tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Inuulit ko po, hindi mo tatanggapin sa Diyos ang ating pong mga makasalanang sarili, tanging ang Panginoong Yesus lamang po ang paghingi po natin ng tawad sa Kanya, ang ating pong paglapit sa Kanya, ang ating pong pananampalataya sa Kanya, tanging lamang po sa iyon ang nakapaglilinis ng ating pong mga kasalanan. Iwalay po ito, hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga simbahan, hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga relihiyon, hindi po tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa, hindi po tayo kayang iligtas ng anumang mga bagay. Tanging ang Panginoong Yesus lamang. Mga kapatid, nais ko din po na sabihin bilang paalala at bilang babala ang pinakamalaking bagay po, pinakamalaking balita na hindi po basta-basta nababasa sa Facebook, sa YouTube, o sa mga pahayagan o sa internet o sa telebisyon. Ang pinakamalaki pong balita na nais ko pong sabihin sa inyo ay nalalapit na po ang pangalawang pagdating ng Panginoong Yesus. Ang kanya pong pagkabalik ay ilang taon na lamang mula po ngayon. Nasabi po ng mga alagad sa Mateo 24, ano po ba ang palatandaan ng inyong muling pagbabalik? Kailan po ninyo itatatag ang inyong kaharian? Nasabi po ng Panginoong Yesus, magkakaroon ng mga bula ang propeta, ng mga huwad na Kristo, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, magkakaroon ng mga tikbahan, magkakaroon ng mga tagutong, magkakaroon ng mga paghihirap at iisin na hindi man nasasaksihan ng mundo. At ang lahat po ng ito, lahat po ng sunod-sunod na lindol, lahat po na nangyari sa panahon ng pandemic, lahat po ng gera, lahat po ng ligmaan ngayon sa Ukraine, sa Russia, at sa napipinto po ng World War III, kung nanonood po kayo ng balita, habang nagpapalakas po ang NATO at EU, nagpapalakas din naman po ang China, Russia, North Korea, Saudi Arabia, Brazil, India, nagpapalakas din po sila dahil hindi po mabibigilan ang World War III. At nais ko pong sabihin sa inyo, lahat po ng ito ay hindi na po bago. 2,000 taon na po nakalilipas. Ito pong lahat ay sinabi na ng salita ng Diyos. Nalalapit na po ang pagdating ng Panginoong Yesus at na lahat po ng bagay na ito ay sabay-sabay po nagkakaroon ng katuparan. Kung inaakala po natin na COVID-19 po ang pinakahuling pagsubok sa lahat po ng tao, nagkakamali po tayo. Kung inaasahan po natin na yung mga nakalipas na trahedya, na lindol sa Turkey, ang huli po pagsubok sa tao, nagkakamali po tayo. Kasabi nga po ng Panginoong Yesus, kapag po ang mga bagay na ito ay nagsisimulang maganap at padalas ng padalas, pasakit ng pasakit, palabog sa babae, malapit ng manganak, tiyak nga po, nalalapit na magbabalik ng Panginoon. Na kapatid, ilang taon mula ngayon, ipagbabawal, ilang buwan, ilang taon mula ngayon, ipagbabawal po ang pangangaral sa mga lansangan. Darating po ang panahon, ilang taon mula ngayon, sasaraduhan po ang Biblia, susunogin po ang mga Biblia, uusigin po ang mga nangangaral na salita ng Diyos, at sa panahon ngayon, napakahirap na po ang manampalataya sa Panginoon. Ito po ang araw ng kaligtasan. Ito po ang araw na dapat po natin isuko ang ating buhay sa Panginoong Yesus. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, pwede po natin panahanan ang ating pong kayamanan, ang ating pong mga sasakyan, ang ating pong hanap buhay, ang ating pong mga tahanan, ang ating pong mga tinapos na diploma, 4 na taon o 8 taon ang kurso ng pag-aaral.
Lahat po iyan ay hindi po tayo kaya liligtas sa panahon po ng matinding kahirapan na darating. Ang tangi lamang po na makapagliligtas sa atin ay ang Panginoong Jesus at ang pagsusuko po ng ating buhay sa Kanya. Kung nais po ninyo na lumapit sa Panginoong Jesus para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa, nais ko po na kayo po ay panalangin. Hindi po ito isang samahan, hindi po ito isang relihiyon, hindi po ito isang sekta, kundi po ito po ay pagtitiwala at pagkipagrelasyon sa Panginoong Jesus dahil ang Panginoong Jesus lamang po ang makapagliligtas sa ating po mga buhay. Nais ko pong manalangin namin sa aming Ama, kasi naman po na naabot po ng tinig ng mikroponong ito, dinadalangin ko po o Diyos ang iyong pagpapala. Alisin ang lahat ng pagkabalisa sa kanilang mga puso o lahat ng takot, ang lahat ng pagkapagod. Alisin o Diyos ang talukbong sa kanilang mga buhay upang umakita nila ang kaliwanagan ng iyong presensya. Alisin o Diyos ang lahat ng kabulangang espiritual, ang lahat ng sakit karamdaman. At akin po dinadalangin o Diyos na ipagkalok sa kanila ang biyaya ng iyong pag-ibig, ipagkalok sa kanila ang biyaya ng iyong pagliligtas, ipagkalok sa kanila ang biyaya ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kung nais po ninyo na lumapit sa Panginoong Jesus sa oras na ito at isuko sa Kanya ang inyong po mga buhay, sa inyong po kinakaupuan, kinakatayuan, pwede po ninyong ulitin sa inyong isip o sa inyong labi ang aking pong sasabihin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may nalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking kamumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ama, marami pong salamat sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Turuan po ninyo ako manampalataya at turuan po ninyo ako umibig at iligtas po ninyo ako sa lahat ng kahirapan darating. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, marami pong salamat sa ating oras at aking pong dalangin. Ang dalangin po namin sa bawat isa, tayo po ay matuto na manalangin, magpasa po ng ating mga Biblia sa ating mga tahanan, patuto po tayo tumawag sa Panginoon, lumuhod, at laging humiling ng awat habang para po sa ating buhay at sa buhay po ng bawat isa na ating po mga mahal. Marami pong salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang hapon. God bless po. Ayan, so tapos na, hindi pa. Ayan, so salamat po sa pagkakataon na ito na binigay po ng Panginoon upang makapangaral sa salita ng Diyos. At patuloy ko pong inuulit, kung kayo po ay nagnanasa sa inyong puso na gawin po ang mga bagay na ito, welcome po kayo na makijoin po sa aming grupo. Pwede po tayo magpanalangin na magpalakasan at ituturo po ito ng Panginoon sa inyo. At alalahanin po natin na ito po ay bahagi ng panawagan po ng Panginoon. Hindi po ito pagpapasikat, hindi po ito para makakuha po ng madaming views o madaming followers sa Facebook o sa YouTube, kundi ito po ay panawagan ng Panginoon na sinusunod po natin sa ating pong mga buhay. At habang ginagawa po natin ito, unti-unti po, namamatay po yung ating pong likas na kahinaan bilang sarili, namamatay po sa ating pong lumang pagkatao at nabubuhay po yung kalikasan at kapangyarihan ni Kristo sa ating pong buhay. Kaya marami po salamat. At salamat po sa Panginoon, purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan at God bless you.